Kasama ang iba, sinundan ni Jiang Yi ang mga tagapaglingkod patungo sa lugar ng pahingahan. Isa itong gusali ng mga apartment, napapalibutan ng mga sundalo na nagbabantay upang tiyaking ligtas ang lahat. Hindi masama ang lugar. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng sariling silid, kaya't mas komportable sila. Pagkarating nila, ipinadala ng mga staff ang lahat ng kinakailangang impormasyon sa kanilang mga device. Kung may kailangan sila, pagkain man o iba pang serbisyo, kailangan lang nilang tumawag. Nagpahinga na sa kani-kanilang silid si Jiang Yi at ang iba pang mutant mula sa iba't ibang lungsod. Ngunit dahil maaga pa, wala sa kanila ang nakaramdam ng antok o gustong magpahinga agad. Di nagtagal, dumating sina Xiao Honglian at Xin Chan sa silid ni Jiang Yi upang pag-usapan ang mahalagang pulong na gaganapin bukas. Nag-aalalang pumasok si Xiao Honglian, bit-bit ang isang seryosong ekspresyon. May napansin ako habang papunta tayo dito. Tayo ang may pinakakaunting tao kumpara sa lahat. Bumuntong hininga siya. Ang ibang lungsod ay dumating na may daan-daang tao at mas maraming mutant ang dala nila kaysa sa atin. Tiningnan niya si Jiang Yi ng seryoso. At hindi lang iyon, dagdag niya, ibinaba ang boses. Maraming taong nakamasid sa atin at hindi lahat ay mukhang palakaibigan. Itinaas ni Jiang Yi ang kilay. Naramdaman din niya ang parehong bagay. Hindi na siya nagulat, sila nga ang pinakamaliit na grupo sa 12 lungsod, at sigurado siyang kumalat na ang balita tungkol sa mga problema sa Tianhai City. Matapos ang matinding pag-atake ng mga zombie, hindi lang nangyari sa Tianhai ang labanan. Lumaganap ito hanggang sa mga karatig lugar, kaya't hindi maiiwasang mapansin ng ibang mga lungsod. Hindi maganda ang kalagayan ng Tianhai. Marami sa kanilang pinakamalalakas na mandirigma ang nawala, at kakaunti na lang ang natirang mutant sa kanila. Madali na silang minamaliit ngayon ng iba. Nakasuntok ng mahigpit si Xin Chan, labis ang pagkadismaya. Kung dati ito, hindi nila tayo basta-basta hahamakin ng ganito, galit niyang sabi. Tama siya. Noong araw, isa ang Tianhai sa mga pinakakinatatakutang puwersa. Sa 4 na pangunahing base, mga sekta, at ang koponan ni Jiang Yi, walang makakatapat sa kanilang lakas. Isa rin ang Tianhai sa pinakamalaki at pinakamayayamang lungsod sa bansa. Dahil sa matatag nitong pundasyon, nagawa nitong manatiling makapangyarihan kahit sa gitna ng kaguluhan. Sa katunayan, ikalawa lamang ito sa Blizzard City sa buong Jiangnan Region. Ngunit nagbago ang lahat. Matapos ang massacre na pinangunahan ni Yuan Kongya, halos mabura ang mga pangunahing mutant ng Tianhai. Ang natitirang lakas nila ngayon ay parang kahihiyan kumpara sa ibang mga lungsod, kaya't hindi na nakapagtataka na minamaliit sila ng iba. Kahit ganoon, hindi ipinakita ni Jiang Yi ang anumang galit. Nanatili siyang kalmado habang mahinahon ngunit mariing nagsalita. Ito ang Blizzard City, paalala niya sa kanila. Kahit na nakatitig sila sa atin, hindi sila basta-basta gagalaw. Hindi pa. Nakapulupot ang mga braso niya habang nagpatuloy. Hanggat walang opisyal na utos mula sa liderato ng Jiangnan Region, walang sinuman ang mga ngahas na gumawa ng anuman. Labag iyon sa mga patakaran at walang gustong humarap sa mga kahihinatnan. Nagtalim ang tingin ni Jiang Yi. Kung kikilos sila ng walang pahintulot, lalabag sila sa mga patakaran ng rehiyon. At kapag nangyari iyon, sandali siyang tumigil bago itinuloy, kahit ako, hindi ko na sila magagawang protektahan. Hindi alintana ni Jiang Yi ang iba pang 12 lungsod. Para sa kanya, mga hamak na maliit na isda at hipon lang sila, hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Sa taglay niyang lakas ngayon, kabilang siya sa pinakamalalakas na mandirigma sa buong Jiangnan Region. Sinumang mangahas na hamakin siya ay matututo agad ng isang mapait na leksyon. Gayunpaman, alam ni Jiang Yi na hindi lang mga mas maliit na lungsod ang dapat niyang bantayan, kundi pati na rin ang mas malaking Jiangnan Region. Hindi dahil may masamang balak ang mga ito sa Tianhai, kundi dahil palaging hindi mahulaan ang mga nangyayari rito. Kahit ang mga maaamong mukha ay maaaring magdala ng hindi inaasahang problema. Sa narinig mula kay Jiang Yi, bahagyang kumalma si Xiao Honglian bagaman nanatili ang tensyon sa kanyang mukha. Nakapulupot ang kanyang mga braso habang nagsabi, hindi lang ito tungkol sa pagpanatili ng posisyon natin. Ang problema, kahit na hindi tayo manggulo, baka tayo pa rin ang gawan ng masama. Sabi nga nila, ang tao ay maaaring hindi saktan ng tigre, pero hindi nito pipigilan ang tigre na gustuhing saktan siya. Umiti ng bahagya si Jiang Yi, may bakas ng aliw sa kanyang ekspresyon. Sa tingin mo ba, sila ang gagawa ng unang hakbang? Tumango si Xiao Honglian, seryoso ang tono. Isipin mo.
Dati, masagana ang Tianhai, puno ng mga supply at yaman. Ngayon nakakaunti na lang tayo, baka wala pang 10,000 katao ang natitira. Hindi malayong makaisip ang ibang mga lungsod ng masamang plano. Mahirap paniwalaan na hindi nila susubukang gumawa ng hakbang. Sumingkit ang mga mata ni Jiang Yi, at nagningning ang matalim na tingin niya. May punto si Xiao Honglian, naisip na rin niya ang posibilidad na ito noon pa. Ngunit umiling si Jiang Yi at matatag na sinabi, huwag masyadong mag-isip. Unahin natin ang mga problemang nasa harapan natin. Mag-focus tayo sa pulong bukas. Ang iba, asikasuhin natin kapag panahon na. Tumango ang iba, unti-unting nawala ang kanilang pagdududa. Alam nilang sa ganitong kritikal na panahon, nakasalalay ang kaligtasan ng Tianhai kay Jiang Yi. Kung lumala ang sitwasyon sa ibang mga lungsod, siya ang magiging pinakamalakas nilang kalasag. At kung magkagulo man, si Jiang Yi ang unang tatayo sa harap. Pagkatapos paalisin ang grupo, humiga si Jiang Yi sa kama, pansamantalang nagmuni-muni. Napansin niya sina Zokir at Lu Kairen sa tabi niya na naghihintay ng utos. Kung gusto niyong matulog sa tabi ko, walang problema. Ngunit may tatawagan lang ako, kaya hintayin niyo muna ako. Mahalaga ang araw bukas, at marami pang kailangang ihanda. Kailangan kong makipag-ugnayan kay Baili Changqing. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jiang Yi at dinampot ang komunikador para tawagan si Baili Changqing. Nang sumagot si Baili Changqing, ang boses niya ay mainit at magiliw na parang inaasahan na niya si Jiang Yi. Sa Area B ka tumutuloy, tama? Dito lang ako malapit sa Area A, sabi niya sabay tawa. Ipapadala ko sa iyo ang isang temporary ipas, pumunta ka kapag handa ka na, magkita tayo sa code bar. Ngumiti si Jiang Yi. Sakto. Kita tayo mamaya. Makalipas lang ng kaunti, dumating na ang ipas. Bumalik si Jiang Yi sa kanyang silid at sinabi kina Zokir at Lu Kairen, kayo muna ang magpahinga. Lalabas lang ako para makipagkita sa isang dating kaibigan. Sumagot si Zokir, kaibigan ba mula sa Black Robe Investigation Team? Oo sila nga, sagot ni Jiang Yi, mag-uusap lang kami. Sige, tuloy ka na. Maghihintay kami ni Kairen dito hanggang sa pagbalik mo, tugon ni Zokir. Umalis si Jiang Yi sa silid, ngunit hindi pa siya nakakalayo nang mapansin niyang hindi lang pala siya ang lalabas. Kahit malinaw na sinabi ng mga tagapaglingkod na huwag silang aalis ng gusali, tila wala naman masyadong nababahala sa pagsunod sa mga patakaran. Habang si Jiang Yi ay malapit nang makarating sa pinto, lumitaw ang waitress na naghatid sa kanila kanina, halatang nag-aalala at nagmamadaling humarang sa kanyang daraanan. Paumanhin, saan po kayo pupunta? Tanong niya, puno ng pag-aalala ang tinig. Umiti ng kalmado si Jiang Yi. Lalabas lang sandali. Lalong nadagdagan ang kaba sa mukha ng waitress. Pero sinabi ko po sa inyo kanina, di ba? Mangyaring manatili sa loob ng apartment. Kapag nahuli kayo ng mga gwardiya ng lungsod. Bago pa niya matapos ang sasabihin, maagap na pinutol siya ni Jiang Yi. Sandali. Wala naman akong nilalabag na patakaran, tama ba? Kalmado pero magalang ang tingin niya. Wala namang sinabi sa mga patakaran na bawal kaming lumabas ng apartment. Napakunot ang noo ng waitress. Well, hindi nga, pero kung may mangyari sa inyo, ako ang mananagot. Bahagyang naglaho ang ngiti ni Jiang Yi habang tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng waitress. Naiintindihan kong ginagawa mo lang ang trabaho mo, pero linawin ko lang, narito ako bilang bisita, hindi bilang alila at lalong hindi bilang bilanggo. Namayani ang hindi komportableng ekspresyon sa mukha ng waitress, ngunit natapos na si Jiang Yi sa pakikipag-usap. Wala nang sinabing iba, umikot siya sa likod ng waitress at nagpatuloy sa paglakad, iniwan siyang nakatayo roon, tila natulala. Wala siyang balak manatiling nakakulong dahil lang sa takot ng ibang tao. Marami siyang kailangang gawin at si Jiang Yi ay hindi ang uri ng tao na pinapahintulutan ang mga patakaran na pigilan siya kapag may kailangang tapusin. Walang kamalay-malay ang waitress kung sino ang kanyang hinarang. Kung alam lang niya, hindi na sana siya nangahas pigilan si Jiang Yi. Pero ang ibang tao, kapag nabigyan ng kaunting kapangyarihan, ginagamit ito para pahirapan ang iba sa abot ng kanilang makakaya. Paglabas ni Jiang Yi sa gusali ng apartment, sinalubong siya ng mga bakas ng paa sa nyebe. Sa opisina ng Commander-in-Chief, Blizzard City District, tahimik na nakaupo si Commander Zhu Zeng sa kanyang upuan, malalim ang iniisip. Sa harap niya, nakatayo si Tu Yunli, pinuno ng War Department, matikas at matatag na parang sibat.
Ang mataas na kwelyo ng coat ni Tu Yunli ay halos natatakpan ang kanyang mukha, pero hindi maikakaila ang seryosong anyo niya at bigat ng ulat na dala niya. Dumilim ang ekspresyon ni Zhu Zeng habang nakikinig, nakatuwid ang mga braso, isang banayad na pahiwatig ng tensyon na unti-unting namumuo sa loob niya. Ibig mong sabihin, mababa at maingat ang boses ni Zhu, sa 13 lungsod na pinadalhan natin ng utos, 12 lang ang nagpadala ng mutants. Anong nangyari sa lungsod ng Linhai? Bakit wala silang ipinadala? Mula sa ilalim ng kwelyo ni Tu Yunli, lumabas ang mabigat at kalmadong boses niya. Ayon sa ulat ng konduktor, nang huminto ang espesyal na tren sa istasyon ng Linhai, walang sinuman ang sumakay. Ganap na bakante ang platform. Bahagyang umatras si Zhu Zeng sa kanyang upuan, tumalim ang tingin habang ninanamnam ang balita. May kakaiba sa sitwasyon. Ang Linhai City ay nasa hilagang silangan ng Tianhai City, malapit sa baybayin. Bagamat hindi ito kasing laki o kasaganaang tulad ng Tianhai, mahalaga pa rin ang papel na ginagampanan nito sa rehiyon. Batay sa impormasyong hawak nila, hindi naman kilala ang Linhai sa malalakas na mutants. May 6 itong organisasyong may sapat na laki, pero wala sa kanila kahit magsama-sama ang may kakayahang suwayin ang kabustuhan ng rehiyon ng Jiangnan. Walang lohika. Bakit nila babaliwalain ang isang direktang utos mula sa pamahalaang rehiyon? Wala man lang ni isang kinatawan ang dumating. Lalong kumunot ang noo ni Zhu Zeng. Seryoso bang sinusubok ng mga leader ng Linhai City na hamunin ang buong rehiyon ng Jiangnan? O may mas malalim pang nangyayari na hindi pa nila nalalaman? Marahan niyang hinaplos ang kanyang mga daliri, senyales ng pag-aalala. Wala man lang silang ipinadalang isang tao, mahina niyang bulong sa sarili, habang mabilis na umiikot ang kanyang isipan. Hindi ito makatwiran. Ganito ba talaga sila kalakas ng loob na hamunin tayo o may mas malaki pang nagaganap? Hindi ito pangkaraniwang sitwasyon, pero hindi ugali ni Zhu Zeng ang magpabaya. Humarap siya kay Tu Yunli, seryoso ang mukha. Magpadala ka ng tao para magsiyasat ng maigi. Subukang kontakin ulit ang lungsod ng Linhai at tingnan kung may paraan tayong makipag-ugnayan sa kanila. Tumango ng mariin si Tu Yunli. Sinubukan na naming kontakin sila pero wala pa ring sagot. Sigurado akong natanggap nila ang mensahe. Lalong dumilim ang ekspresyon ni Zhu Zeng. Malinaw na may mali. May hinala ka bang nangyari? Tahimik niyang tanong. Nakatuwid ang mga braso ni Tu Yunli. Dapat tayong magpadala ng pangkat para imbestigahan. Kung talagang pinili nilang suwayin ang utos natin, hindi natin palalampasin yon. Dudurugin natin sila kung kailangan. Nagtagpo ang mga mata ni na Zhu Zeng at Tu Yunli. Mabagal at mariin tumango si Zhu Zeng. Gawin ang nararapat. Samantala, sa Area A ng Blizzard City, sinusundan ni Jiang Yi ang direksyon mula sa mapa habang papunta siya sa Area A. Hinati-hati ang Blizzard City sa iba't ibang bahagi, at makakapal na pader ang naghihiwalay sa bawat zone, na nagpapakita ng malinaw na klasifikasyon. Malaki ang pagkakaiba ng buhay sa bawat lugar, pero hindi lang pisikal na hadlang ang mga pader, sumisimbolo rin ito sa kakayahan ng bawat tao na mag-ambag sa lungsod. Bago pa man makarating sa gate, ramdam na ni Jiang Yi ang malaking agwat sa pagitan ng dalawang zone. Sa Zone B, praktikal ang mga ilaw, sapat lang para maging maayos ang pamumuhay, pero wala nang higit pa roon. Sa kabilang banda, maliwanag at makulay ang mga ilaw sa Zone A, tila bahagharing nagkalat sa mga pader. Ang marangyang pagpapakita ay nagpahiwatig ng masaganang pamumuhay, parang alaala ng buhay syudad bago naganap ang apokalipse. Dito, hindi lang tungkol sa kaligtasan ang usapan, may ilan pa ring nakakapag-enjoy sa mga luho na pinapangarap lang ng iba. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling makapasok sa Area A. Habang papalapit si Jiang Yi sa gate, agad siyang hinarang ng isang armadong bantay, malamig at matigas ang mga tingin. Ay di mo, malakas na utos ng bantay habang nakataas ang isang kamay. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Jiang Yi ang kanyang communicator, at ipinakita ang pansamantalang pass na ibinigay sa kanya ni Baili Changqing. Maingat na sinuri ng mga bantay ang pass nang makumpirma nilang totoo ito, agad nagbago ang kanilang asta. Tumaas ang tindig nila, tumango ng may paggalang, at magalang siyang itinuro patungo sa gate. Maligayang pagdating, Ginoo. Tuloy po kayo. Malinaw na hindi kasama ang mga bantay na ito sa mga nakatira sa Zone A. Para sa kanila, ang sinumang pinapayagang makapasok dito ay isang tao na dapat hangaan o kainggitan. Pagpasok ni Jiang Yi sa gate, tila isang nakasisilaw na entablado ang bumungad sa kanya.
Ang mga gusali sa loob ay matataas at makinis, pinalamutian ng mga neon lights na kumikislap sa mga kalye. Matingkad at makukulay ang mga karatula ng mga tindahan na nagbibigay ng masiglang pakiramdam sa buong lugar. Kahit na bumagsak na sa kaguluhan ang mundo sa labas, sa loob ng Zone A, tila nahanap pa rin ng mga tao ang paraan para panatilihin ang ilan sa mga kagandahan ng nakaraan o baka nga para magtagumpay pa. Isang kakaibang kaibahan, sa kabila ng matataas na pader, pinipilit ng mundo na mabuhay. Pero dito, sa puso ng Blizzard City, halos hindi ramdam ang hirap ng apocalypse. Sandaling pakiramdam ni Jiangyi na bumalik siya sa nakaraan, sa masiglang buhay ng lungsod bago naganap ang trahedya. Bagamat malamig ang panahon kaya kaunti lang ang tao sa lansangan, may ilang naglalakad pa rin sa mga kalsada. Maliwanag ang mga tindahang nakahanay sa tabi ng daan, at mainit na kumikislap ang mga karatula nito sa gabi. Naalala ni Jiangyi ang sinabi sa kanya ni Bian Jianwu, sa Blizzard City, may ilang lugar na kasing sigla pa rin ng mundo bago ang katapusan ng panahon. At ngayon, nakikita niya ito mismo. Ngunit sa kabila ng kagandahang ito, alam ni Jiangyi na hindi ito para sa lahat, tanging ang piling tao lang ang may pribilehiyong mag-enjoy ng ganitong luho sa ganitong panahon. Sinundan niya ang direksyon sa mapa na ibinigay ni Bailey Changqing hanggang marating niya ang pasukan ng isang bar na tinatawag na The Code Bar. Pagdating niya, napansin niyang hindi ito pangkaraniwang lugar. Nasa paligid ng bar ang mga heavily modified na snowmobiles, tulad ng mga gamit ng Black Robe Investigation Team. Karamihan sa mga pumapasok at lumalabas ay may matitigas na anyo, mga sanay na mandirigma, batay sa kanilang mga tingin at kilos. Tumingin-tingin si Jiangyi at naisip, mukhang ito ang tambayan ng mga veterano o baka mga piling miyembro ng Defense Force. Makatuwiran na makita si Bailey Changqing sa ganitong klaseng lugar. Pagkatapos ng lahat, galing din siya sa militar. Habang papalapit si Jiangyi sa pasukan, isang bantay na nakasuot ng itim na combat uniform ang humarang sa kanya. Matalim ang tingin nitong pinag-aralan siya ng mabuti. "Kasapi ka ba rito?" Tanong ng bantay, diretso at pormal ang tono. Ang The Code Bar ay para lang sa mga miyembro, at mukhang magkakakilala na ang karamihan sa mga regular na parokyano. Halatang nakatawag ng suspetsa ang hindi pamilyar na mukha ni Jiangyi. Ngumiti ng magiliw si Jiangyi at tinaas ang kamay. Isang saglit lang. Kinuha niya ang kanyang communicator at mabilis na tinawagan si Bailey Changqing. Pagkasagot ni Changqing, agad itong nagsabi, "Ibigay mo na lang ang telepono sa mga bantay." Inabot ni Jiangyi ang telepono sa mga bantay na maingat itong tinanggap. Matapos ang maikling pag-uusap sa tawag, agad na lumambot ang ekspresyon ng bantay. Nagtuwid siya ng tindig at yumuko, nagmukhang mas magalang. "Pasensya na, Ginoo. Hindi ko alam na bisita kayo ni Captain Bailey," sabi ng bantay, bahagyang yumukod. "Maaari na po kayong pumasok." Umatras ito, binigyan si Jiangyi ng maluwag na espasyo para makaraan. Sa simpleng interaksyong iyon, marami nang napagtanto si Jiangyi tungkol sa impluwensya ni Bailey Changqing sa Blizzard City. Malinaw na may mga benepisyo ang pagiging leader ng investigation team. Hindi lang simboliko ang katungkulan niya, may tunay itong bigat na responsibilidad. Hindi na nakapagtataka kung bakit ganon na lang ang pagsusumikap niyang maging kapitan, naisip ni Jiangyi. Obvious naman ang mga benepisyo, mas mataas na estado, mas malaking respeto, at mas magagandang oportunidad. Pagpasok ni Jiangyi sa bar, mabilis niyang sinuri ang loob. Halos kaagad, lumapit sa kanya ang isang waitress na nakaseksi na uniforme, na lalo pang binigyang diin ang kanyang kokomelon. Ngumiti ito ng magalang. "Excuse me, kayo po ba si Jiangyi? Sinabi po ni Captain Bailey na samahan ko kayo." Mahinang tugon ni Jiangyi, "Ako nga." Ngumiti ang waitress at tumalikod. "Sumunod po kayo." Pagkapasok pa lang ni Jiangyi sa loob, agad niyang napansin kung gaano kakapal ang hangin sa loob ng bar. Nanuot sa ilong niya ang matapang na amoy ng alak, at malalakas na tawanan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Maya-maya, muling lumapit sa kanya ang waitress na nakaseksi na damit at itinuro ang elevator. Sinundan siya ni Jiangyi, kahit na isang kisap matang pagtataka ang dumaan sa mukha niya. Napansin ng waitress ang naguguluhang ekspresyon niya, at minitian siya ng pilya. Ang unang palapag po ay para sa mga regular na customer, paliwanag niya. Pero sa itaas, doon tumatambay ang mga VIP. Kumindat pa siya ng mabilis. Ngumiti ulit ito ng magiliw. "Parang galing kayo sa labas. First time niyo po ba rito?" Bahagyang ngumiti si Jiangyi, halos hindi makita ang kurba sa kanyang mga labi,
isang magalang pero may distansyang ngiti. Wala siyang sinabing kahit ano. Sinusubukan niya ba akong kunan ng impormasyon? Nice try, naisip ni Jiang Yi. Lagi siyang maingat sa mga ibinabahagi niya, lalo na sa mga hindi niya kilala. Walang dapat makialam sa mga negosyo ko, at sisiguraduhin kung ganon ang mangyayari. Di nagtagal, huminto ang elevator sa ika-13 ng palapag. Tumabi ang waitress at nag-abot ng eleganteng dalaw. Narito na po tayo. Naghihintay na po ang tao nyo. Tuloy na po kayo. Bahagyang tumango si Jiang Yi, nakapasok ang mga kamay sa bulsa, at lumabas ng elevator. Inaasahan niyang makita ang pamilyar na mukha ni Baili Changqing na naghihintay sa kanya. Pero sa halip, isang kakaibang tanawin ang sumalubong sa kanya. Napakalaki ng silid, maluwag at tahimik, na may isang upuan lang sa gitna. At sa upuang iyon, may isang lalaking di maikakailang gwapo, may mahabang blonde na buhok na kumikinang sa ilalim ng mahihinang ilaw. Nakahilata ang lalaki sa isang marangyang upuan, hawak ang isang baso ng pulang alak na banayad niyang iniikot-ikot. May nakarelax na ngiti sa kanyang labi, at nakatingin siya kay Jiang Yi na parang isang taong sanay sa pagiging may kontrol. Natigilan si Jiang Yi sandali, litong-lito, na parang may tandang pananong na lumabas sa kanyang mukha. Hindi ba si Baili Changqing ang dapat kong makatagpo? Kunot noon niyang naisip. Ukininam. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.